Bigla na naman mga kababayan kumambyo si Fentanyl. Nagbait-baitan na naman po mga kababayan. Sabi doon sa nausog prayer. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Rally sa Cebu. Suportado niya daw, mga kababayan, yung ating Pangulong. BBM. Lalo na po sa issue ng chapter change. Ano kayo ngayon, mga diehard DDS? Hindi ba kayo nalilito sa inyo pong sa inyo pong patron? Pabago-bago ang isip. Baga naman niya Mr. Maravillas after one day or two, biglang magpapresko naman si Fentanyl pagkatapos banata naman yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan natin mga kababayan kasi sinusukat niya siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung gaano katigas. Yan po yung ating yun po yung ating analysis, yung reading natin. Sinusubukan yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan hanggang makakapagpigil pa yung ating Pangulo. Kaya ngayon, iba na naman po yung sinabi or sinasabi. Ito siya. Sabi sa report ng The Manila Times, Duterte backs Marcos on Chacha. Sabi naman ng Politico News, Rodi Duterte draws the line on charter change. No extra term for Marcos. May saltik talaga niya Mr. Maravillas itong si Fentanyl. Talaga po mga kababayan, wala mang ganong wala mang ganong ambisyon yung ating Pangulong Bongbong na isinusulong niya yung charter change para mag-perpetuate sa kanyang posisyon bilang Pangulo. Inapakalinaw mga kababayan yung agenda ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas. Economic economic chatsa lang. Walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon. Ito nga yung latest development, yung House of Representatives nag-convene na po ngayon as a committee of the whole to discuss resolution of both houses na mag-aamyenda mga kababayan sa economic provisions ng ating konstitusyon. Kaya itong statement po ni Maudigs, walang base po, baseless. Talaga niya Mr. Maravillas, unstable talaga yung pag-iisip ni Fentanyl. Kahit yung anak po, kahit yung statement mga kababayan ni Inday, sa EDSA, kontra-kontra, mana sa tatay. Yan po, mga kababayan, Sara versus Sara on EDSA People Power Revolution. Gusto ninyo ang ganyang ori ng leader po? Unstable yung pag-iisip, hindi mo maintindihan yung gusto. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saang bansa kayo gusto na mag-travel mga kababayan, pwede na kayo magpa-online booking, bumili ng ticket po dito sa amin. Kahit sa mga hotels, nagbo-booking po kami online. May Paymaya, kami po, may bayad center na rin po. At marami na yung nagpapabook sa amin dito. Yung mga taga-Amerika na mga OFWs. Pati mga taga-Canada.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jiron Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova na rintan ngayon hanggang next week. Marami na po na nag-gym sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta, iGlow Serum. Gawa sa South Korea po siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po, contact nyo lang po sa FB niya, Riz Maravillas po. Ito naman na Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas. Di balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Ano niya, Mr. Maravillas, yung analysis mo, bakit ganon mag-isip si fentanyl? Nagbabait-baitan na naman po. Biglang sinabi na suportado niya. Suportado ko niya si President Bongbong Marcos. Ako tingin ko, kaya bumait na naman po. Nakita niya kasi, kukunti na lang yung sumusuport sa kanya. Di ba? Nilangaw po yung yung nausog prayer rally. Inulan pa. Ito pa, mga kababayan. Anong klase yan, Mr. Maravillas, na prayer rally? May mga sumasayaw na naka-bikini. Ay, naka-bikini. Naka-miniskirt. Pinapakita yung puwit. Ganon sila, mga kababayan, ka-baboy. You see? Yan sinasabi ko sa inyo. Binaboy nila, pati yung prayer. Ginawa nilang politika. Ayan ba, Duterte Prayer Rally in Cebu. As of tonight, 8 p.m., yung kagabi po, prayer rally na may kasamang murahan at siraan. Ayan o. Nakita ninyo kung ilan lang yung pumunta? They're expecting mga 50,000 daw. Yun ang sabi ng kanyang mga vloggers. O, tingin ninyo, nag 50,000 pa? Mga siguro, mga more than 1,000 din. Walang tao, mga kababayan doon, o mga bakanting upuan po. Yung mga tao nandito lang sa paligid po. You see, alas 8 ng gabi. Sa labas, mga kababayan. Kaya sabi nang nag-react dito, si Jerry Hongko, 1 million ba dumating? Big success sana eh. Wala daw, iilan ba talaga? Akala ni Digong, hawak niya ang Cebu. Di mo ba alam, Diggs, malaki ang niambag ng votes for BBM, kaya Cebu is shining, blooming. Igalit sa kanya yung Cebu, mga kababayan. During the pandemonium, remember, ginipit po si Governor Garcia ng DILG secretary niya. Di ba? Gusto nang buksan yung economy ng Cebu. Ayaw. Dahil sa mga lockdowns, mga kababayan na pinapatupad nila, nagkanda logi-logi yung mga negosyo. So, ang tingin ko mga kababayan, analysis natin po. Kaya biglang bumait si Mau Diggs. Biglang cambio po. Kasi nakita niya, wala na palaan niya tayong mga supporters. Kukunti lang niya yung nauuto natin. O, di ba? Nagakot pa sila ng mga taga Davao.
At yung iba, mga taga Maynila, wala rin pa. Kukunti yung dumalo. Kaya ito, mga kababayan, yung mensahe ni Fentanyl sa prayer rally nila. Suportado na daw niya yung chatsan ng ating Pangulong Bongbong. Basta niya, walang extension sa pagkapangulo. Nonsense po. Ni minsan, walang ganon pong isyong lumilitaw. Kasi wala man pong ganong ambisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nagtayo na naman po sila ng kwento para siguro hindi mapaya. Di ba? Malamangan niya, Mr. Maravillas, yung mga diehard supporters ni Mau Diggs. Umuwing frustrated. Kasi yung inaasahan nila na mga banat ni Mau Diggs, na tulad ng ginawa doon po mga kababayan sa Davao, hindi nangyari sa Cebu. Biglang bumait mga kababayan si Mau Diggs. Ayan sabi rito sa balita ng Manila Times. After recent tirade against his successor, former President Rodrigo Duterte seemed to have softened his stance on President Ferdinand Marcos Jr. Bigla daw mga kababayan lumambot kasi hindi po nagpapasindap yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa dating Pangulong Digong. Yung kaibigan niyang si Pacquiao, nagtago na po. Nagtago na praning na rin mga kababayan. Kung yun nga po mga kababayan na self-proclaimed disappointed son, na ang sabi, napa-stop yung lindol, nagtatago na ngayon, may power na yon. Siya pa mga kababayan na yung power niya galing man lang sa fentanyl. Sabi rito, Duterte during a prayer rally held in Cebu City said he is comfortable supporting the president with regards to the latter's push for charter change. Ang kita na ninyo mga kababayan. I'm okay anya with it as long as it is not intended to benefit the incumbent. Duterte added that so far, he has not seen Marcos commit a big mistake. Naglangis-langis pa po. Wala man talagang mistake yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang maraming mistakes po, siya. Di ba? At hindi lang siya. Pati yung kanyang anak na si Inday. Yon ang maraming mistakes mga kababayan. Yung post nga niya sa EDSA, biglang dinilit. Yung support niya sa EDSA mga kababayan na post, na-discovery kasi ng mga netizens na yung statement niya, kontra sa nauna niyang statement, mamaya po, ibigay ko sa inyo po. Biglang napaya. Sabi dito ni Fentanyl, maybe those below but him, I have not heard anything, so I continue to support him. Sabi po ni Digong, sabi mo bangag. At saka may adik tayong presidente. Tapos ngayon, sinasabi mo na I continue to support him. Gusto mo na nga Gusto mo na nga iwala yung Mindanao? Siguro niya Mr. Maravillas kasi yung mga taga Mindanao lahat nagkakaisa na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong imbes na kumampi sa kanya. 57 na mga congressmen, mga kababayan ang nagmanifesto. Tapos gusto nila nakasuhan pa nga. Ito pong si Digong. At makita ninyo yung support ng mga congressmen. Doon sa Sultan Kudarat, pumunta yung 45 congressmen ng Mindanao to support Martin Romualdez. Namigay doon po ng napakaraming ayuda. 1.2 billion worth ng ayuda yung pinamigay ng ating gobyerno po. At yung nanguna doon, si Martin Romualdez. So sabi rito, Duterte earlier called Marcos a drug addict. The president attributed a statement to fentanyl, a drug that the former president used to take. Kaya dumikit na sa kanya yung pangalan na fentanyl. Habang si Martin Romualdez, yung pagiging tambalos-los po, napalitan na ng Mr. Rice. Kasi po, iyon ang ibinigay na pangalan ng gobernador po ng Sultan Kudarat, bansag sa kanya.
Kasi palaging namimigay ng sako-sakong bigas. Imagine, 500,000 kilos ng bigas po yung pinamodmod ng ating gobyerno sa bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Di ano niya yon, Mr. Maravillas, na sinasabi mong kontra-kontrang pahayag ni Inday na manang-mana sa tatay. Yung statement niya po sa EDSA, tinanggal nga po, tiningnan ko. Ito yung statement niya, mga kababayan. Sabi niya, on this day we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines, and their sacrifices will never be forgotten. As we celebrate this momentous occasion, anya, let us remember the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Sara Duterte, Vice President and Education Secretary, on the 38th anniversary of EDSA People Power Revolution, February 25, 2024. Ano niya, Mr. Maravillas, ang diferensya sa sinabi ni Inday? Iba man po kasi yung sinabi niya noon. Ayan o. Sara versus Sara on EDSA People Power Revolution. Kailan ito? February 24, 2017. Anong sabi ni Inday? I find it hard, anya, to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Sinasaksakan niya sa ating lalamunan ng mga tao niya na ang paniwala nila mas magaling sila kaysa sa atin. Kita ninyo? Kaya sabi ng Impact Leadership, baka si Queen Mother yung nasa kaliwa. 7 years after she made a remark against the 1986 EDSA People Power Revolution, Vice President and Education Secretary Sara Duterte joins the commemoration of its 38th anniversary. Nakita na ninyo, mga kababayan, walang isang salita. Unstable po yung kanyang pag-iisip. Paiba-iba yung kanyang posisyon. Hindi tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na palagi nilang pinagdududahan. Pinapasok na niya yung ICC. Many times, sabi ng ating Pangulo, I say it again, anya, sa pang 100 times. Hindi anya dito tinitingnan yung ebidensya. It is a question of sovereignty. Hindi anya. We will not cooperate. Pero duda pa rin po. Yung mga supporters po ni Digong, pati si Digong duda. Lalo na si Harimau po. Sobrang nataranta. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung dapat nating gawin. Kalma lang po tayo. Just like the President. Kalma lang palagi. Pero wag tayong naniniwala dito kay fentanyl. Tama ba? Para hindi po tayo mauto. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.